Yo, what's up mga par at magandang umaga sa inyo, no? At muli, Saturday vlog tayo mga par. At yun mga par, dito na ako nag-intro sa simbahan, no? Kasi nagmamadali na kami sa may bahay, no? At yun mga par, na umpisa namin yung misa, kaso saktong-sakto kaya di ako nakapag-intro mga par. Ngayon, humili na tayo mga kapar, no? Surprise! At yun nga mga kapar, no? At mamaya na lang, no? Pagbasa na nga pala ngayon mga kapar. At ano na tayo mga par? Jump na tayo sa homily, no? At ayun lang mga kapar. Yep. Nagpitan siya ng labing-dalawa at sinabi sa kanya, paalisin na po ninyo ang mga tao nang magkakaroon na sila sa mga layon, sa kabukiran, sa paligid upang humalak ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang po kayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda, kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 mga tao ito. May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanilang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulo-pulotong na tig-50. Gayun nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipo ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayong lahat. Magandang umaga po mga kapatid at magulang sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga naman po, Father Marcial. Dito po sa unang pagbasa ay natunghayan po natin ang kasaysayan po ni Abraham, na kung saan patid naman po natin na si Abraham ang pinanggalingan ng lahat ng mga tao ng saling lahi. Mula po noong panubugin ng Diyos sa baha ang buong daigdig at namatay na po ang lahat ng mga lahi ni Adan, kay Abraham naman po nagmula ang panibagong tao na kumalat sa buong daigdig. At sinabi po ng Diyos Ama kay Abraham, Abraham, gagawin kitang panibagong bayan. Ang iyong lahi ay magiging kasindami ng bituin sa langit, at ang iyong mga inapo ay magiging kasindami ng mga buhangin sa dagat. Kaya umalis ka sa iyong lugar at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, na puno ng gatas at pulot-pukyutan. Sapagkat po noon, at hindi pa naman noon sibilisado, subalit napakayaman po ng kapaligiran. Pag sinabing mayaman ang isang lugar sa gatas at pulot-pukyutan, ang tinutukoy po noon ay yung mga alagang hayop, sapagkat ang isa pong masasabing mayamang tao noong unang panahon ay maraming alagang iba't ibang hayop. Sapagkat sa mga hayop pong alaga, doon po sila kumukuha ng mga sinusunog na handog ng mga batang hayop, mga walang kapintasan, upang ihandog sa Diyos, sinusunog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yun po ang ka-implement po ng bayang Israel noong unang panahon. Ay di umalis po si Abraham talaga sa kanyang lugar, sa Uz, sa isang lugar na karamihan po ay disyerto. Pumunta po siya sa lugar na itinuro ng Diyos. Yun po lugar na napakalawak na kung tawagin sa maraming saklaw na mga bansa, ang tawag ay Kanaan. Yun na po ang hanggang ngayon. Yung lugar na yun na kung saan nung pagpunta po ni Abraham, sapagkat marami na rin po siyang mga tauhan, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pamilya. Nung po siya ay manirahan doon, nakipamayan siya, nakigay
galang sa hari na kakasaklaw sa kanila. At pagtira po nila doon, binigyan po sila ng lugar at na kung saan sila po niya yung mga lugar doon. Sabi po sa unang pagbasa, marami pong nasamsam na kayamanan si Abraham doon sa lugar na yon. At pangako po yun sa kanya, pag inutusan siya ng Diyos na tumira sa lugar na yon, kasama na po sa utos ng Diyos na sakupin niya yung mga kahariang nandun. Yung mga nandun. At pag noong masakop nila po niya yung mga lugar doon, mapapasa niya yung mga kayamanan at mga hayop doon. At noong bumalik na po si Abraham at marami na nasakop na lugar, yung Amorio, ito po ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang sabi pa po rito, sapagkat tuwing kakanin ninyo ang tinapay at iinumin ang kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagkarito niya. Binanggit ni San Pablo. Kaya po, tayo bilang tapat na mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, bilang ito po ang pundasyon ng ating kaligtasan sa sampalataya sa ating Panginoon Kristo, ito po ay ginagampanan natin habang tayo po ay nananalangin sa ating bahay na langinan bilang pagtubo natin sa ating pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, tapos ng ating banal na pagdiriwang, tumayo kayo at taglayin ninyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. So yun mga kapar, tapos na ang ating misa mga kapar, no? At sana nakapakinig at natuto tayo ng homily mga kapar, no? Pakinggan nyo yung maigi mga kapar, at ayun yung tip ko sa inyo mga kapar sa misa. Ang pinakamahalaga is hindi naman sinabi ko na hindi mahalaga yung ibang parte. Kumbaga lahat yun sakramento, lahat yun banal, pero ang para sa mga tao doon is yung homily, yung hatid, kumbaga yung pagkalat ng mabuting balita sa mga tao. Yun nyo mga kapar, tandaan nyo palagi yan na kapag kayo nagsisimba, ang pinaka pakinggan nyo talaga doon is yung homily mga kapar. Kasi ayun yung para sa atin talaga mga kapar. Kumbaga ginagamit lang yung pare, obispo na taga hatid ng mensahe ng Diyos para sa ating lahat mga kapar. At ayun lang mga kapar, no? Update ko din kayo sa kwarto mga kapar, no? Gabi na nga pa lang yung mga kapar. Ngayon tayo makapag time check. Time check mga kapar, no? Time check. 8:34 Sunday 22 ng June mga kapar, no? At maulan mga kapar, no? At yung mga kapar, update ko lang sa kwarto namin. Yung kasi namin mga kapar, yung airbed is lumobon mga kapar, parang nagkabukol, parang natanggal yung pinaka mga partali sa loob, kasi parang pag ganun yun Ngayon bumili na lang kami ng bagong mga par, no? Sofa bed, no? Yan mga par, sofa bed yan. Yan, no? Pwede mo to itupi para maging sofa lang, yung parang upuan lang mga par, no? At medyo lumawak na ulit yung namin, kumbaga pag ito ng ulit pwesto namin. Kaya mga par, no? May na ulit, may papag na, kasi walang papag yan, lahat sakop yan, laki kasi ng airbed namin dati. So yung ayos ng kwarto namin. At ilang mga par, no? Sana natuto tayong lahat at nagalaw kayo mga par. At ilang mga par, sa lahat ng gusto sumali dyan mga par, no? Sa mga anak nyo or sa mga kaibigan nyo o sa inyong sarili, walang requirements na hinihingi mga par, no? Pumunta lang kayo sa simbahan namin no, mga par, no? Dito sa Isla Bonita, Silangan 1, Purok Hayahay mga par. At
tanong nyo lang ako sa inyo yung church ng simbahan ng Islam mga par. Alam na yun ng mga marami dito sa amin, no? Dahil isa lang yung mga par. At yun, pwede kayong sumali sa amin bilang sakristan or choir or pastoral or kung ano man yung kulang sa amin dahil talagang kailangan namin ng tao mga par, no? At yun lang mga par. Peace out and brrrah. Yep.